Humihigop ako ng kape na maalala ko na panaginipan ko. Agad ako napahawak na mahigpit sa baso ko at ramdam ko pa ang paggulo ng dugo ko. Alam ko panaginip lamang yon, pero makita ko lang at maalalang mukha niya, nagiinit kagad ang ulo ko. Di ko alam pero nawala ako sa sarilit na ihagis ang basong hawak ko sa may paso ng halaman dito sa labas at narinig ko pang napasigaw si Mama. "What's that?" sabi niya. Nagulat kaming lahat na marinig ang tunog ng nabasag na bote o kung ano man yun. Pero nung lingunin ko ang glass door nila dito, kasi sa ibaba, may malawak silang bakuran, tapos ang pinto salamin, maski sa pader kaya kitang-kita ko sa siyan at napansin kong baso nagpira-pira sa sahig. Doon pala nanggaling ang tunog na iyon. Nakita ko siya nilapitan ni Ma'am Odette, mukha nag-aalala ito. Di ko marinig ang sinasabi nila pero nag-uusap sila dahil gumagalaw ang mga labi nila. Inawakan naman ni Ma'am Odette ang balikat niya pero inilas ni Sian iyon at saka umirap at iniwan si Ma'am Odette at pumasok ito sa loob. "Are you out of your mind?" Galit na tanong ni Sir Charlie pero di nito pinansin ng tatay niya. "Kinakausap pa kita, Sian. Don't you dare turn your back at me." Dagdag niya pa pero hindi ito nagpapaawat at nilayasan siya. "Ayos ka lang po ba, ma'am?" Tanong sa akin ni Nanay Tess at tinoon ko naman ang mata ko sa kanya at saka ngumiti. "Opo, wag po kayo mag-alala," sagot ko. Di ko alam kung bakit nag-aalala sa akin si Nanay Tess at yon ang tinanong. Pero naisip ko baka dahil alam niyang ako ang asawa at tingin niya na apektuhan ako sa ginawa ni Sian. I am not concerned about him pero naku-curious ako. Sinundan na ni Sir Charlie si Sian at ako na may lumabas para ligpitin ang karat na ginawa nito. Kahit pakasal lang kami sa papel, hindi ko naman gusto na asikasuhin pa ng mga katulong ang karat na ginawa ng asawa ko. Besides, kahit di pa ako nito, ginusto ay maging asawa, sa isip ko'y responsibilidad ko pa rin siya. "Ano ba kayo? Ayos lang ho. Tsaka asawa ko naman po ang may gawa nito. Inayaan nyo na lang ho ako na ayusin ang kalat niya." Ngiti ko sa mga katulong. Nahiya naman silang tumingin sa akin dahil alam nilang di talaga nila ako mapipigilan. "Ouch!" Bigla akong sabi dahil aksidente ako nasugatan nang pinupulot ko dahil sa kung ano nang tumatakbo sa isip ko. "Ma'am, sabi kasi kami na dyan eh. Baka mapagalitan pa kami ni Sir Sian dahil inayaan ka namin," sabi ng kasama ni Nanay Tess. Kung alam lang nila, hindi naman sila mapapagalitan dahil ako at Sian parang namarot pala magkaaway. "Sorry, nabigyan ko pa kayo ng iisipin. Don't worry, di naman yun magagalit. Saka salamat sa pag-aalala ninyo at pasensya na kayo sa ginawa ng amo ninyo," pagpapaliwanag ko. "Naku ma'am, sanay na kami dyan kay sir. Sobrang sungit niya po talaga," sabi ng kasama ni Nanay Tess. Bigla siyang siniko ni Nanay Tess at nilakihan ng mata. Tumingin naman sa akin ang babae at saka yung muko. Nahiya pang tumingin sa akin. "Pasensya na po," sabi nito na mapansing dumudugo pa rin daliri ko. "Naku ma'am, tara na po sa loob, lagyan po natin ng band-aid ang daliri ninyo." "Ma'am, sa sunod po, hayaan nyo na lang po kami ang magligpit. Nasugatan patuloy ang maganda ninyong kutis," ngiti ng dalaga. Natawa naman ako. "Salamat sa pagpuri pero sana tawagin nyo na lamang akong Hailey." "At hindi ma'am, masyado kasing formal eh," sambit ko. At nagtitinginan pa ang dalawa bago ako nitian. "Sige po, Ma'am Hailey," sabi ni Nanay Tess at napairap ako. "Ma'am ulit?" ngiti ko. "Pasensya na po, Hailey po pala," dagdag niya. Nag-usap muna kami ng mga katulong na marinig ko, nagtatalo ang mag-ama. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, pero rinig na rinig ang sigawan nila mula sa itaas. At narinig ko naman inawat ni Ma'am Odette ang dalawa. "Ma'am, hindi niyo po ba pipigilan yung dalawa?" tanong ng isang katulong at bigla naman akong nahiya. Kasi alam ko kung anong iniisip nila. Siyempre asawa ko kaya dapat andun ako. Hays, ang hirap naman talaga ng ganito. Buntong hininga ko. Ayoko kasing pakialaman ng away nila mag-ama at isa pa panigurado magagalit sa akin si Sian kapag nakialam pa ako sa kanila. Paliwanag ko at napatango sila. "Kung sa bagay, tama ka po dyan ma'am. Hailey po pala," sabi ni Nanay Tess. I sighed in relief dahil naniwala sila pero wala naman talaga akong pakialam kahit magpatayan pa sila. Nang marinig namin may pababa ng hagdan, agad naman kaming natahimik tatlo at nakita ko pa si Charlie na pababa at sumunod sa kanya si Ma'am Odette. "Please Charlie, patawarin mo ng anak mo," sabi niya. "Hayan ka na naman Odette. Kinukonsinti mo kasi ang anak mo kaya ganyan. He is doing whatever he likes to do with his life. Hindi naman siya ganun dati. Kung bakit kasi nakilala," komento si Sir Charlie nang makita niya ako.
Pansin ko pa ang malalim na paghinga niya at saka niya ako nilapitan. Uminto si Sir Charlie nang makita niya ako. Sorry for my son's attitude earlier. Sana wag kang matakot sa kanya kapag kayong dalawa na lamang magkasama sa ranch. Mamaya luluwas na rin kayo and please take care of my son. May tiwala ako sa iyo. Mahinahon niyang sabi habang hinahawakan ng kamay ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang trato ni Sir Charlie sa akin. Alam ko bigla siyang bumait at parang nag-iba siya. Hindi siya katulad nung una naming pagkikita. Di na siya nakakatakot pero kinikilabutan pa rin ako sa pagbabago niya. Sian's perspective. Matapos ang pagtalo namin ni Dad, di ko na sila hinarap ng tanghalian. I just want to be at peace and just wanted to get away from everyone, especially from my dad. He just put away my trust in him. I think it's a good thing to go in the ranch na rin para makalayo muna, but it would be best kung hindi kasama ang babaeng yon. But I could do nothing but to take her with me. Ilang oras na nga ang lumipas. At nakakulong pa rin ako dito sa kwarto ko. Gusto kong bumilis ang oras. I wanted to go without a bodyguard following me around like a stalker. Sino namang may katahimikan kung ganon, diba? We have to go, sabi ni Dad nang buksan niya ang pinto. Bumuntong hininga ako at saka tumayo. Finally, I whispered at tumingin ako pababa sa kanya. I just realized na mas matangkad pa pala ako sa kanya. The maid packed all your things. We have to go, dagdag niya. At lumabas si Mama at si Dad habang ako naman hinilang isa sa mga maleta ko. Through the maids could go, do it for me. I just want to help them at least. Though 5 maleta lang naman ang karga namin, 4 sa akin. And I couldn't believe na iisa lamang sa babaeng to. I just raised my brow at nag-umpisa nang maglakad papalabas. Nasa harapan ko si Hailey nang mapansin ko ang kamay niya na may band-aid. What a careless woman. Ano na naman ang ginawa niya? Hindi ko alam na malakas ko pala yun naibulong at napatingin sa akin ang isang katulong namin. Nako sir, ayan kasi, si ma'am ayaw pa awat kanina, naligpitin yung baso. Ayan tuloy nasugatan siya. Bulong nito sa akin. Napatingin ako agad kay Hailey. At nagtataka. She maybe did that to impress everyone. Ang mga taong manggugulang nga naman, gagawa ng paraan para maging mabait sa mata ng iba, para hindi mapag-isipan ng masama. This girl is really good at this. Hailey's perspective. Napakatagal na rin naming bumiyahe. Napakalayo naman ang pupuntahan namin. Halos inabot kami ng isang araw at sumakay pa kami sa isang private ferry. Napakayaman talaga nila. Nakakatawa dahil alam kong wala na talaga akong pag-asa makabalik sa dati kong buhay dahil ito na ang bago kong buhay. Isang asawa na napakayamang lalaki na hindi ko kailanman kayang mahalin. Nang huminto ang ferry, agad naman kami na nagtungo kung saan ang sasakyan. At bumiyahe naman na kami ng ilang oras at nang huminto ang sasakyan, akala ko nakarating na kami sa pupuntahan namin pero hindi pa pala. Dahil bumukas sa isang napakalaking gate at pumasok kami sa isang napakalawak na lupa. Napakaraming kabayo at iba pang hayop ang nasa paligid. Napakaganda at napakalawak ng lugar na para bang isang syudad na ang lawak. At halos ilang minuto pa kami sa loob ng sasakyan bago namin marating ang isang napakalaking bahay. Halos 4 ang palapag nito. Nang lumapit kami, napakaraming mga babae at lalaki ang pumila sa magkabilang bahagi ng daan. Mukhang may isang iba at mga kalalakihan, tila mga hardinero ang suot. Pero ayon nga sa nakita kong hayop sa labas, naisip ko baka sila nag-aalaga dito. Biglang, yumuko ang lahat nang pumasok kami. Dumaan sa gitna nila na para mga hari at reyna na ang mga kawal ay nakatayo sa bawat silid at nakayuko bilang respeto at pag-welcome sa kanilang hari at reyna. Pinagmasdan ko ang lahat sa kanila ng isa-isa at doon ko napansing lahat sila ay pinagtitinginan ako. Marahil bago lamang ang mukha ko sa kanila. Hindi ko alam kung may alam ba sila sa katotohanan. Gayon pa may wala namang magbabago. Tito! Sigaw ng isang matangkad na lalaki at nilapitan si Sir Charlie. Kasing tangkad na lang sa siyan pero mas maputi sa kanya sa siyan. Kayo manggi ang balat niya marahil dahil birad siya sa araw. Sa lugar ba naman na ito? Sinong di mabibilid sa araw sa trabaho nila dito? Dayon! My dear nephew, I miss you, sabi ni Sir Charlie. So do I, Tito? Ngiti naman ng lalaki. So Leon pala ang pangalan niya. Siyan! Ngiti nito ng lalaki. Pero syempre hindi niya pinansin ni Siyan na parang hangin lang siyang dumaan. Napakasublado talaga ng lalaking ito. Nasa isip ko at naiinis sa tumitig sa kanya. And you must be Hailey Wade, right? Biglang lapit niya sa akin at nakikipagkamay. Hailey Wade? Hala, nagkakamali ka. Ako si Hailey
Napahinto ako dahil nalala kong kasal nga pala kami. Malamang napalitan ng apelido ko. Ngumiti ako at inabot ang kamay niya. Ako nga yun, sabi ko at ngumiti din siya sa akin. Di ko alam pero nakakatuwa siya kung ngumiti. May dimple siya sa magkabila niyang pisngi. Di ko naman yun napansin kaagad. This is Leon Wade, my brother's son. At siya sa mga nag-aasikaso dito habang wala si Sian, sabi ni Sir Charlie. But now he's back. I guess I'm going to be a visitor here now? No, of course not. Napakalaki na naitulong mo at gusto kong dalawa kami ni Sian na mag-aasikaso nito. Sagot ni Sir Charlie. That would be nice, right bro? Sabi niya at gumiti kay Sian pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Whatever dad say. Nakasimangot niyang sagot pero kahit pa ganun siya, napangiti pa rin ang lalaking to sa kanya. Mabuti pang lalaking to dahil nakangiti. Palagi. Matapos ang matagal na pag-welcome sa amin, pinakilala ko ni Sir Charlie sa buong tao dito bilang asawa ng kanyang anak. Napakarami nilang tauhan at tama nga ako, mga katulong at mga tagapag-alagang iba sa kanila sa mga hayop at ang iba yung mga tagalinis lamang sa paligid. Gabi na umalis na Sir Charlie at Ma'am Odette at di ako makapaniwalang hanggang dito, iisa pa rin ang kwarto naming dalawa. Paano kung may gawin ulit siyang masama sa akin? What are you looking at? Masungit niyang sabi. Mas masakit pa yon kaysa sa drawer niya sa dati naming pinanggalingan. Doble ang lawak ng room kaysa sa dati niyang kwarto. Nakakamangha. Nasa pang-apat na palapag nga pala kami. Huwag kang tanga, Hailey. Malamang mag-asawa na kayo, what do you expect? Burong ng isipan ko sa akin at napahinga na lamang ako ng malalim na maisip kung bakit na kailangan na iisa kami ng tutulugan. Don't just stand there and fix your things. Don't tell me ako pa mag-aayos yan para sa'yo. He said at tinignan ng maleta ko at ang extra drawer sa may likuran ko. Siyempre hindi no. Baka may gawin ka na hindi maganda. Na maging masama sa akin. Sabi ko pero hindi niya ako inimikan at pinagpatuloy na lamang ang pagliligpit niya. Napangit-ngit ako ng ngipin sa inis at tinila ko na lamang maleta ko at binuksan ng drawer. Nalaki ang mata ko dahil sa lawak nito. May isang painto ng jacket sa loob at napakaraming divider. Napalanok ako dahil halos wala pa yata. Sa 142 ang kasya sa lahat ng damit ko. Pero kay Sian halos mapuno niya na iyon. Ilang damit ba ang kailangan ng mayayaman para magkaroon na napakalawak na drawer katulad nito? Sian, late na, bakit nandito ka pa rin sa ibaba? Can't sleep? Sabi ng isang boses at napairap ako dahil alam ko na kaagad kung kanino nanggaling ang boses na iyon. Leon? Nakataas kong kilay na nilingon siya. Why so grumpy? Kamusta na? Pagbibiro pa niya. Niliitan ko siya ng tingin at nagpipigil ng inis. What the hell are you doing here? Tanong ko at natawa naman siya. What else for? Dito ako nakatira ngayon. Don't be stupid, Leon. Alam mong ayaw kitang malapit sa akin, so why bother coming near me? Tanong ko at bumuntong hininga naman siya. Inabot ang isang wine glass na nakasabit sa may taas ng bar table. May drawer kasi ito at sa baba ng drawer may mga nakahang na folder at may mga nakasabit na mga luxury wine glass sa mga ito. Nilapag niya sa lamesa ang wine glass at inilang isang rolling stool at naupo sa tabi ko at saka nilagyan niya ng wine ang glass niya. Ang wine pa talagang iniinom ko na pagtripan niya. Sian, it's been years. Hanggang ngayon galit ka pa rin ba sa akin? How many times do I have to apologize? Sabi niya at naiinis akong tumitig sa kanya. Listen to me, Leon. No matter how many times you say sorry, you won't change the fact that you betrayed me. Kahit anong gawin mo, hindi kita nagawang patawarin. Sagot ko at ilayasan na siya pero hinila niya ako sa balikat. Ganyan ka na ba talaga katigas ngayon? Sian, alam mong hindi ko sinasadya. Ano bang... Ayoko na marinig ang walang kwentang paliwanag niya kaya agad ko siyang pinigilan. Enough, Leon. I don't want to hear your stupid explanations. Paulit-ulit ko na lang naririnig yon. Kahit pa ipilit mo ipaintindi sa akin ang lahat, hindi kita papiniwalaan. Inalis yung lahat ang tiwala ko sa inyo. Nanginginig kong sabi at ramdam ko ang init ng mga mata ko. Binitawan niya ako at di ko na masikmura na makita siya. Kaya naman umakit na ako ng kwarto nang madatan kong nagbibihis pala si Hailey at agad akong napatalikod. Damn it! Anong ginagawa mo? Can't you change your clothes inside the bathroom? Gigil pang tanong ko. Di ko naman alam na darating ka at saka ikaw na napakabilis pumasok. Sigaw niya at napalingon ako sa inis dahil sa ginawa niya pang magdahilan. She knew that we are living in the same room and as she should be more cautious and aware sa mga posibleng mangyari. Di ko naman gusto magstay kasama siya dito but Dad already told me about this earlier. Bago pa man kami nagpunta dito. Hindi ko gusto pero he told me that people will notice us kapag hindi kami matutulog sa isang kwarto and it will start rumors na walang pakialam ang mga Wade sa kanilang asawa and will destroy our names. Baka kung ano-ano pang isipin nila.
At tama si Dad. Kahit pagalit ako sa kanya, hindi ko gustong madungisan ang pangalan niya for the sake of my mother. Ayoko na magkaroon ng additional stress sa amin, kaya I had no choice but to stay with this girl in this room. Bakit ka lumingon? Tumalikod ka. Manya ka talaga. Galit niyang sabi. Nagalit na nga ako kay Leon, dadagdag pa siya. Kaya naman nawala na ako ng pasensya and lose control of myself. I gritted my teeth and went straight near her. Natakot naman itong umatras pero wala akong pakialam. I pulled her from her shoulders and glared at her. Anong ginagawa mo? Tanong niya sabay takip sa dibdib niya. Nakasuot naman siya ng damit at short. Oversized ang top niya at button down. Hindi pa tapos na botones ang 3 botones sa pinakababa nito. Sa pagtakip niya ng katawan niya ay mas lalo ko nairita sa dumi ng isip niya. So I guess I have to end this. Bigla kong hinila pababa ang nasa leg niya at dahil oversized nga ito naabot nito ng balikat niya, exposing her collarbone. Nanginig siyang nagulat at tinulak ako pero hindi ko na siya inimik at tinila ko na siya. Bitiwan mo nga ako? Sigaw niya. I just groaned and held her one height tenter. Sinubukan niya akong pasin pero hinawakan ko ito at 2 kamay na hawak ang kanan ng kong kamay. Malaking kamay ko kaya naman kaya kong hawakan ng 2 niyang kamay. Nagulat siyang tumingin sa akin at tinulak ko siya sa kama. At saka hinawakan ng magkabilang kamay niya. Sa pilitan ko yung ipinataas sa ibabaw ng ulo niya. I am pinning her down to bed and I could see the fear in her eyes. You made me want to do this. Bulong ko. Anong pinabalak mong gawin? Mahina niyang tanong. Nangihinang boses niya at alam kong dahil yun sa sobrang kaba niya. Nahihirapan siyang lakasan ng boses niya dahil sa sobrang lakas ng paghingal niya. Tumaas ako sa kama at pumatong sa kanya. Sinubukan niyang igalaw but I'm strong enough to pin her more. Tulong! Sigaw niya kaya agad kong hinawakan ng 2 niyang kamay gamit ang isang kamay ko. At nasa taas pa rin ang ulo niya kaya saka ko naman tinakpan ng bibig niya gamit ang isa kong kamay. Para bang naulit lang ang nangyari sa amin kagabi but this time, it's different. Di na siya makasigaw at tinitigan ko ang mga mata niya na puno ng takot. Hindi ko yon pinansin. Inilapit ko lamang ang ulo ko sa kanya.